Sobrang gulo po na naging laban ni Grandmaster Lebon Aronian at Grandmaster Wesley So dito po sa round 4 sa ginaganap na Singapore Cup 2026. Ang matindi, sa sobrang gulo ng laban nila, iisipin mo lalabas yung maraming blunder. Pero Grandmaster Wesley So, parang engine ng tirada. Yung accuracy niya, umabot po ng 99.6% accuracy. Halos perfect na. Ano po bang nangyari? Eto po, puti po si Grandmaster Lebon Aronian, itim naman si Wesley, nag-E4 si Lebon na sinagot ng E5. Tumira po ng Knight F3, Knight C6, and then Bishop to B5 na sinagot po yan ng Knight to F6. Paborito yan ni Wesley. Yan po yung tinatawag nilang Berlin Defense na kung saan popular yan na madalas na uwi sa tabla nagkakasling tapos kakainin po ito. Yan yung sacrifice line. Ngayon, may mga linya dito na kadalasan ginagawa ng puti din pag ayaw ng tabla. Nagdi-D3 po. Dinidepensahan yung pawn bago mag-castling. At pagka D3, ang kadalasan pong ginagawa dito, nagbi-bishop C5. Pero si Wesley, pinili niya po ito pong tahimik na linya na D6 lang. Pagka D6, nag-castling na nga po si Lebon Aronian. Wesley So naman, nag-A6. Ayan, inatake po yung bishop. Normally, bishop E7 castling pero inuna ni Wesley atakihin itong bishop na kung saan kinapture po yung kabayo. Sabi ko dati, coach, bakit pinalit yung bishop sa kabayo? Sabi mo, wag ipapalit yan Ibalik ko lang po, pwede ka naman pong umatras sa may A5. Kaso pagka B5, punta dito, wala ka namang magagawa dahil may knight to A5, babagsak talaga yung bishop kapalit yung kabayo. Usually, hindi talaga pinapalit yan. Pero sa pagkakataong ito, no choice ka naman, ganun pa rin mangyayari, edi capturein mo na agad na ang magiging resulta, nakasira ka pa ng pawn structure, di ba? Nag-isolated, nag-double pawn. Ngayon, mabilis tumira si Lebon, tingnan nyo. Wesley So din naman, mabilis. Nag-rook to E1 yan, mabilis pa rin. Na sinagot ni Wesley ng C5, immediately mabilis pa rin. Kasi ang idea po ng rook to E1, magdi-D4 po yan, bubuksan niya to, tapos mag-E5, ayan, nasa gitna pa kasi yung king ni Wesley, di pa safe Si Wesley So naman, prinibet niya po yung tulak na yan. Ngayon, pagka C5, nag-C3, talagang ipipilit. At wala na magawa si Wesley So dyan, kundi pahintulutan, kaya nag-bishop to E7 na. By the way, linya pa rin po ito. At kung hindi po ako nagkakamali, natira niya na po ito dati kay Anish Giri, na kung saan nauwi yun sa tabla, pero nag-losing si Wesley So doon. So pagka bishop E7, nag-D4 na yan, kinapture po, binawi ng pawn, binawi din ng pawn, and then nag-knight takes. Ayan, So yung mga idea yung gano'n, medyo mabigat. Meron din pong knight to C6. Kaya ang ginawa ni Wesley So dyan, nag-bishop lang po sa may D7. Kung hindi po ako nagkakamali, parang ang ginawa ni Wesley nag-bishop B7 Pero bishop D7 ang kanyang ginawa ngayon, dinipensahan ito, dinipensahan din yung talon dyan. So mabilis sila parehong tumira. Tingin ko medyo pinapalo nila yung laro na yon. Ngayon, pagka bishop D7, si Lebon nag-develop ng knight. At pagka-develop ng knight, nag-castling si Wesley, tumira naman po ng H3 lang si Lebon, mabilis pa rin tumira. Tapos nag-rook to E8 si Wesley, mabilis pa rin tumira. Pagka-rook E8, nag-queen to F3. Ito pong si Lebon Aronian na sinagot ni Wesley ng H6 lang. Nag-isip lang ng isang minuto si West pero mabilis pa rin po yun kasi standard ito yung isang minuto sa opening part, mabilis pa rin yan. Pagka H6, tumira po. Ito pong si Lebon ng Bishop to F4 na kung saan nag-isip na siya. Ibalik ko lang bakit kaya siya nag-isip dyan? Saan siya nawala? Kasi yung H6 po na tira ay hindi yan yung pinaka-popular. Ibalik ko lang ang popular po is C5 agad. Tingin ko si Lebon Aronian alam niya hanggang C5 agad Pero pagkatira ni Wesley ng H6, na medyo kakaiba na, hindi yan number 1 move Tingnan niyo po lamang po na konti dito yung white Ang tira talaga is C5. Medyo kakaiba na to. Aba, napaisip si Lebon. At ang tinira niya nga po ay bishop to F4. Ayun, Usually kasi, balik lang natin, pag nag-C5 dito, mana-knight F5 ka kaagad. At pagka knight to F5, kina-capture takes. Tapos yung bishop na ito, pwede po yan sa F4 pa rin. Pero nag-H6 kasi.
Kaya siguro naalangan si Lebon baka mamaya puwedeng makapag-sacrifice eventually, puwede din gumanon, eh. Nagkaroon ng dagdag na linya na kailangan mong i-analyze baka gumana. Kaya nag-isip na siya diyan. Anyway, pagkatira niya po ng bishop to F4 na kung saan nag-isip po siya ng 3 minuto, Wesley So naman, aba'y nag-isip din dito, 5 minuto at itinira niya po yung C5. Ngayon yung C5, kinumit niya na yan. Bakit ko po sinasabing kinumit niya yan? Ano kasi yan, eh, yan yung tiradang hindi mo basta-basta maitira dahil magke-create ng weakness. Ano po yung weakness? Eto pong pawn sa D6, magiging backward po kasi yan. Ngayon, bakit pa rin tinira ni Wasiso yan kahit na weakness yan? Eto po yung nangyari, tingnan niyo po nag-knight po sa may E2 and then bishop to C6. Very important na mapaalis kasi yung kabayo. Kasi yung bishop na to, walang nagagawa. Kung titingnan nyo po yung posisyon, ibalik ko po ng konti. Marami niinis dito pag binabalik ko, eh. Pero para mas makita nyo kasi at maunawaan. Nababash ako, puro daw ako balik. Pero eto po kasi idea. Tingnan nyo po yung bishop niya pareho. Ang bishop malakas sa open file pero walang posisyon na maganda. Walang aktibong posisyon. 'Di ba? Tingnan nyo, isa lang yung possible square. Eto ang naatake lang to, saka yung dito na wala siyang square na maganda. Kaya very important yung C5 na tira. Kahit na-commit po yung pawn na ito magiging weak, nagkaroon naman ng square yung bishop sa C6. At anong nangyari? Ayan na nga po. Nag-rook A to D1, inatake na po. Yung D6 na pawn, nag-bishop to F8 naman, yun ang kapalit. So may konting counterplay sa may E4. Ayan po, nape-pressure niya. So napilitan dumipensa si Lebon. Nag-knight lang po sa may G3 na sinagot ni Wesley. Medyo kakaiba to Rook to A7. Nung nakita ko yung rook to A7 na tira, okay, gusto niya pong depensahan. Yan yung aking unang tingin, gaganito yan. Okay? Kasi nga po, pipilahan yan. Ngayon, may mga idea po na E5, hindi lang magawa dahil nandiyan yung reyna, kaya kumending na yan, Ayan nag-queen to D3. Talagang sasakmalin yung pawn mo. So pagka queen to D3, ang naisip ko kaagad, eto na ba yun? Yan yung pangarap mong love story. Ako, hindi pala pwede kasi kain ito Ngayon, bakit tinira ni Wasiso yan? Hindi niya ba nakita yung tiradang queen to D3? By the way, nag-isip si Lebon ng 28 minutes sa queen to D3 Hindi niya ba naisip yung tiradang queen to D3? Abay, naisip niya. Ang totoo palang idea ng rook to A7, dito ako namangha kay Wesley. Number 1 engine move to guys Eto, grabe nakakamangha to. Yun pala yung idea. Queen to A8. So basically, binibigay na talaga ito. No? Bakit? Nagbigay po siya ng pressure dito sa long diagonal. Grabe, no? Halos 10 minutong pinag-isipan ni Wesley yung queen to A8. Pero tingin ko nakita niya na yan sa tiradang rook to A7 pa lang Anyway, pagka queen to A8 niya, syempre, si Lebon, abay, kinapture na po yung pawn. Sabi niya, libre. Ngayon, libre, may rook to D7. Yan, dito nagagana yung rook to D7. Kasi pagka rook to D7, persado na yan, mag-E5 para depensahan. Kundi, malilibre. Pagka E5, yun, talagang gamit yung reyna. Kasi yes, nawala yung pressure sa may E4, napunta na sa E5. Kaso dahil sa nakontrol yung long diagonal, na libre yung pawn sa may G2. At pagkakain sa G2, may kasunod pa yan, capture dito, doon, Diba? Medyo magulo lang kasi coach, libre po yung kabayo. Libre yung kabayo, hindi mo naman pwedeng makapture yan. Gusto ko lang ipakita, pag kinapture mo kasi yan, rook takes to E1 ang gagawin. Pagka takes dito, rook D6. Ngayon, pagkatakbo ng queen, siguro dito tatakbo para madepensahan to, rook F6 naman. So, biglang lamang. Kaya balik tayo doon, hindi pwedeng kainin yung kabayo, at least naintindihan na natin yon. Kaya ang ginawa po ni Lebon, yung number 1 engine move, queen to F5, very important. Kailangan niya madepensahan ito kasi pag na-capture yan, may threat agad na mate. Pangalawa, kailangan niya pong umalis sa pagka-pin para itong bishop pwede na mag-takes doon. Ngayon, pagkatira po ng queen to F5, ang ginawa ni Wesley, kasi nawala na po sa pagkapin ito, hindi naman makagalaw yung kabayo. Pag gumalaw yung kabayo, may kain dito, napilitan po si Wesley, capturein po ito pong bishop. Naku, napakagulo ng laban. Pagka takes po, naku, dahil nakabitin
anong kakainin mo? Unang-una, hindi po ito pwede. Kasi may caption na gano'n tapos malilibre yun, no? Pangalawa, hindi din po kagandahan kung kakainin mo itong D6. Pag kinapture mo kasi yan, rook takes E1, capture lang doon, and then simple rook takes D6, 1 pawn up ang labas. No, lakas pa ng bishop. Balik po tayo doon. Kaya napilitin po yan, napilitan kainin yung F6. Bakit? Kasi yung tirada pong pawn takes to F6, nagbigay po ng magandang threat na libre yung tore. Pangalawa, hindi siya mawa 1 pawn down tulad ng pang pawn takes dito na babagsak lang. Ngayon kasi pag kinapture to, masisira pa yung pawn structure niyan. So yun po ang nangyayari. At hindi lang yun. Ako, nakakatakot po yung position ni Wesley, ha. Nakakatakot yan. Kasi may mga talon-talon na gano'n, no? May mga idea na pwede kang matiin. Lalo pag kinain mo, may ganito din ata mamaya. Nakakatakot po yung posisyon. Anyway, nakita ni Wesley yung best move dito. Ang ginawa niya po, nag-bishop lang po sa may C6. Umatras lang to defend the rook, no? Kailangan depensahan eh. At pagka depensa, tumira lang si Lebon ng pawn takes pawn. Ako po, medyo nakakatakot yung posisyon na. Again, paparating po yung knight to h5 na kung saan knight f6, ayun, butas po kasi yung pundon. Kaya nga si Wesley, napilitan na. Nag-isip po siya dito ng 7 minutes. Sabi niya, mukhang persado ko ng tikman yung kabayo na yan. Ngayon, pagkatikim sa kabayo, kinapture lang po yan ni Lebon. Sabay kinapture ni Wesley yung tore kasi makakain yung tore niya ng libre, na binawi ni Lebon ang tore, tapos tumira lang si Wesley ng rook to e3. Kuma-counterplay na lang, umaatake dito. Wala pa naman kasing dating yung atake dahil eto depensado, 'di ba? Eto pag kinapture mo, lalabas lang yung king, magkakaroon pa ng maraming check kaya hindi kinapture ni Wesley. Ang idea niya, check siya dito. Okay? Siyempre, nakita yan ni Lebon, napakadali namang ma-spatan yan. Tumira po ng queen to f4. Agad-agad yan tinira eh. No, hindi man lang nag-isip eh. Nag-isip, 1 minuto lang. Pero komplikado posisyon, tandaan. So, ang ginawa, inatake yung tore, dumipensa pa. Ang malupit, may counterplay pa. Napilitan po yan mag-queen to 8-8 para depensahan. So, pagka-depensa, kinapture lang. Ito pong pawn sa may 8-6. At nako, nakakatakot yung posisyon. Sobrang nakakatakot. So, ang nangyayari po, may threat ditong mati si Lebon. Ang tanong, hindi ba mamamati ito ni Wesley? Unang tingin ko, akala ko panalo na si Wesley, may check dito eh. Pero ang mangyayari pala, pag ikaw ay nag-rook to E1, ganito po gagawin, king to F2 lang, wala ka ng kasunod. Pusang galamati ka dito, may threat pa sa tore. Kasi kung kinain sana, mati, di ba? Mamamati, ganun, no? Mati, oh. O kaya mati na ata doon, no? Kasi ang lakas ng bishop. Pero hindi pala kakapturin, pusang gala, kiking movean lang. Ngayon, balik tayo, napilitan si Wesley. Tinira niya po yung nag-iisang tira na kung saan makakasurvive. Capture. Ayun. At pagka-capture, nag-king move lang. Pag pumunta siya dito, checkin lang eh, no? So, ganun yung mangyayari. Ang ginawa po, pagkapunta dyan, chinek lang. Nag-king move na naman, chinek na naman, at nagpabalik-balik na uwi sa tabla yung laban. Ngayon, tinitingnan ko to, may pilit ba si West? Pwedeng pilitin pero nakakatakot po. Ang pinakapilit niya, nag-iisang tira, rook takes. Pagka king move, no? King move muna natin. Rook takes, yan po nag-iisang pilit. Pero medyo mas nakakatakot po para sa akin sa side ng black, ha. Kasi, ganito mangyayari yan. Pag napalit po yung Reyna Torre, pareho sila hindi safe yung king eh. Mag-i-endgame ka, pangit po structure mo. Lalamang yung kabayo dyan. So, ang gagawin dyan, queen f4. Siguro dito, para hindi makapasok doon. Kahit daw rook d6 lang yun. Hindi mo basta-basta mapalit-palit pyesa eh. Ipalit natin, queen takes d6. Hindi basta-basta mapalit eh, no? Paano mo to? Ito. Mas madaling atakihin yung structure ng pawn ni Wesley. At bukod pa doon, tingnan nyo yung oras. Lamang na sobrang malaki si Lebon. Kaya Wasiso, nag-decide na lang itabla. Ngayon, dito ako bumilib guys eh. Tingnan nyo po katindi. Kung gaano katindi yung accuracy nila ha. Ayan no. Usang galang accuracy ni West, 99.6 at si Lebon 99.2. Ang gulo ng laban. Ngayon, natabla. Siyempre, titingnan lang kasi ng mga player o ng mga basher. Boy, tabla yan kasi natabla na naman. Ako hindi ako tumitingin sa resulta eh.
Of course, gusto kong panalo si Wesley, pero tinitingnan ko lagi kung gaano kaganda yung laban, kung gaano ka-accurate, paano nila nakikita yung mga engine suggestion move na weird na. Doon ako bumibilib. Natabla man yung laban pero nakita niyo naman parehong nag-try. Napunta lang sila sa sitwasyon na wala nang magawas, persado ng itabla, kundi it's too much na to take that risk. Anyway, anong nangyari sa ibang bakbakan? Ito po ang nangyari, tingnan niyo po. Natabla si Wesley at nanalo si Pragnanada kay Banpuris. Teka, nagkakalat si Banpuris, Tapos tabla lahat. Natabla lahat. Banpuris nagkakalat, Nagkakalat yung kamukha ko? Pusang gala. Pareho, pusang gala. Teka lang, Hindi lang kami magkamukha sa itsura, magkamukha din kami ng tira. Puro talo, eh. Tingnan natin kung paano. Ay, Sicilian naman, no? Nag-experiment lagi si Banpuris. Paiba-iba yung opening, Aba, Wesley Soline ito, Wesley Soline. Oh, sa puti, Tinuro to ni Wesley how to deal with the Sicilian, eh. Anyway, tingnan nyo po, 1 pawn down si Prague, pero siya po ay naka-atake. According sa engine evaluation, equal lang. Ito yung threat niya, quality down niya, yun na nga po na quality down. Gusto ko lang ibalik na konti. Bakit pinahintulutan yun? Hindi ba pwedeng depensahan na lang? Ha? Ay, masyakit. Masakit pala yung tama, hindi makakasling, Tapos yung knight malilibre. Yung kasi yung pandepensa, no? Yun lang yung pandepensa. Tikman na lang natin ano mangyayari pag kinapture. Pag kinapture mo naman, kahit pontex lang, yung knight, yun naman ang mananalasa. Grabe. Hirap pala niyan. Lamang daw pala talaga puti. So, nag-castling. Ayan, ibigay mo talaga para ma-equalize. Kahit papaano, yun, grabe talaga. Gulo. Hindi po matakes kasi malilibre yung Reyna. So, pwede siya dito. Kasi may kain sa Reyna. Anong nangyari? Yun na nga ang nangyari, okay. Ay, hala. Bakit? Bakit dito kinain? Ay, gagsi. Bagsak yun. May endgame. Mauubos pyesa. May endgame. Ubos ang pyesa. Oo. Kasi babagsak pala yung tore. Okay, isang malulusing yun. Kaya kinapture yun, saka kinapture to. Teka lang, ano ba ibang tira? Wala namang ibang tira. Capture talaga, and then na-capture yun. So, ang naging ending, ilang pyesa kapalit? 2 pyesa. Bishop and Rook. Okay, so tingnan natin, tuloy natin. Pwede pa ba? Pwede pa to, Di pa ganun kadali, I mean, losing siya yan, pero hindi pa ganun kadali yan. Ayan, okay. Pero ayan, equal pa nga ang evaluation, Dapat yung Santori daw ang nilagay diyan. Equal pa evaluation, Oo nga, dapat yung Santori. Dapat yung Santori equal, hindi ito. Yung Santori, ayan, Grabe, Hirap pa to, Parang nagkakapanikan na sila pareho, Wala ng time, Wala ng time. Ayun, bumagsak yung kabayo. Baka makatabla pa to, Fortress. Walang time, Makahala makatabla pa to. Walang time, hindi. Mapipilit to pag ganyan. Mapipilit na yan. Winning na to pag ganyan. It's just a matter of technique. Nag-resign na po dito kasi mukhang tatamaan na yan. Tatamaan kahit saan magpunta, no? Like for example, pag dito siya sa pool, no? Pag kahit saan dyan. Ngayon, 2 na lang square. Pag dito siya sa pool. So, pag dito siya, ito na lang yung hindi sa pool agad. Pero queen to h5 at masasapul din. Saan ka pupunta ngayon? Kahit saan ka pumunta. At kaya nag-resign na. So, ano ang standing after ng round number 4? Leading pa rin si Wesley with 3 points out of 4. 2 panalo, 2 tabla. Si MBL, si Lebon at Prague ang sumusunod with 2.5. Si Prague, 2 panalo din to kaso may talo, Ayan, 2 panalo, may talo. So, leading. At si Angkulela at si Jordan Banporis, 0.5 pa lang, Sindarov, naku, nasa baba din si Sindarov, wala pang panalo, may 1 talo, 3 tabla. Yan po ang kasalukuyang standing. Hindi talaga ako makapag-live kasi may turo ako,
Baka mamaya subukan natin mag-live, sino bang kalaban ni Wesley? Uy, si Pragnananda kalaban, magandang laban 'to, puti pa si Wesley, magpipilit 'yan, 'no? Tingnan natin, 'pag ako hindi inantok, magla-live ako, 'no? Anyway, abangan niyo po yung mga susunod na laban at, siyempre suportahan niyo din po yung ating Biyeherong Chess Coach application. Available na po siya sa may, Play Store, malapit na sa ano, Apple Store. Hintayin niyo po within this month, hopefully matapos na. Ayan, so i-download niyo na po, 'no? Sana masuportahan niyo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.